ang inutang ni Digong ng 2 taon. Mga kababayan, katumbas pala ng inutang ng 6 na nakalipas na presidente. At itong si Ted Filon, sinupalpal ni Coach Jared. Ito ay mapapanood po natin mamaya-maya. Pero bago po yan, hayaan yung batiin ko muna kayo ulit ng magandang araw mga kababayan. Magandang umaga, tanghali, gabi sa mga kababayan po natin na sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang panig ng mundo. Sana'y nasa mabuting kalagayan po kayo. Mali po ang sinasabi ng mga DDS na si PBBM daw ay umutang ng 16 trillion. Mga kababayan, mga ka-explore, pinapalabas kasi nila na kay Marcos daw lumaki ang utang ng Pilipinas. Dito, ni-real talk ni Coach Jared, ito pong mga sinungaling na mga DDS. At ganoon din itong si Ted Filon, binanatan din itong si Coach Jared. At para malinawan po tayo pare-pareho, panoorin po natin itong hiniram kong video po. Galing po kay Coach Jared. Alright? I-subscribe nyo na rin po yan mga kababayan, mga ka-explore. Napaka-informative na channel po yan. Okay, panoorin po natin. The statement itself, yung pagkakabato mismo ng issue, may mali siya na agad. So bilang audience, syempre, mapapaisip ka, wait, nga naman, may quality nga ba naman talaga yan? Lalo-lalo na sa mga DDMs na anti-Marcos. Alam naman natin na since birth, mga DDMs galit na kay PBB. Pero ito, may pag-uusapan. Kasi mga kotsero, kakatambay ko ng mga social media sites. May nakita ako video. Ano yung video? Ito yung video. Panoorin natin to. I'm sure familiar naman kayo dito sa mamang to. I think itong kanyang video na ito needs further clarification. Kailangan pang linawin. Kasi alam niyo, kapansin ko dito kay Ted Filon, sa reporting niya, hindi ko alam kung ano ang punto ng Ted Filon ngayon. Hindi ko alam kung anong format niya. Most probably, it's an editorial show. Editorial. Sabihin, nagsishare ng mga opinion. Ang problema lang kasi, when he shares his opinion, it is imbalanced. Dahil doon, mga kotsero, nami-misinterpret or nagkakaroon ng maling pagkakaintindi doon sa issue na gusto niya itakil. Kasi hindi kompleto yung larawan Panoorin ngayon natin itong video na to. Tayo nga po ngayon sa pinakahuling balita po, magkano ang pinakahuling figure ng ating utang, baby girl? More than 16 trillion pesos. Nandiyan sa business page, baby girl. Okay? Baby girl. Diyan mismo, klarong-klaro po ito na sa ngayon, tumaas ng 10%. Ngayong taon yung utang natin. At asahan din po natin dahil nga sobra-sobra po ang inilaan na budget, bagamat kulang ho ang kikitain, so lalaki ito. Okay. Ito ho, malamang abutin to ng 20 trillion bago matapos ang administrasyong Marcos. Sa dami po sa laki, nandyan yan, baby girl, sa business page yung mga dyaryong hawak mo. Okay, English lang yan 16.02 trillion pesos as of October po yan last year. Okay, yan ang pinakahuli. Opo, sige nga. So, ito ho yung laki ngayon ng utang natin. At lalaki pa ho ito kasi nga dito po sa ating budget ngayon na sobra-sobra, di ho ba, doon sa kikitain natin at napakalaki ho ang naman, mga kapatid, ang inilaan po sa infrastructure daw na sabi nga ni Ginoong Tiwa Gurigundo, anong quality ng infrastructure project ito? Yun yung sinasabi ko na nakulang sa impormasyon. Quality daw. So, I mean, the statement itself, yung pagkakabato mismo ng issue, may mali siya na agad. So, bilang audience, syempre, mapapaisip ka, wait, nga naman, may quality nga ba naman talaga yan? Lalo-lalo na sa mga DDMs na anti-Marcos. Alam naman natin na since birth, mga DDMs galit na kay PBB. Patapusin natin yung video. Ito kasi may utang din po tayo sa ibang bansa. Tumataas po ang dolyar. Kaya tataas talaga yung rate ng utang natin sa pagtaas po yan ng dollar. Okay. Though yung bulk naman ng utang po natin ay dito sa Pilipinas. Okay, pag-usapan ngayon natin itong topic na to. Totoo ba na umabot na tayo ng 16.2 trillion? Yes, the Philippine debt as of January 8, kasi siguro na pag-usapan kaya Ted Filon, ay umabot na sa 16 trillion pesos noong Nobyembre.
actually, it is 16.09 trillion. Walang problema dyan. Alam nyo kasi mga kotsero, kaya siya lumalaki ng ganyan. Because, like always, for the past 20, 30, 40 years, ang Pilipinas ay nag-ooperate sa budget deficit. Anong ibig sabihin? Mas malaki po yung ating ginagastos kesa sa ating mga nakokolekta sa taxes. Ngayon, ano ba ang dahilan doon? Marami hong pwedeng dahilan dyan. Una, maraming Pilipino ang hindi nagbabayad ng tax. Number two, marami din politiko ang corrupt. So, kaya tayo na babaon sa utak. And, real talk mga kotsero, manipis po talagang ating fiscal space. Kaya nga kailangan palakihin natin yung ating ekonomiya, yung ating GDP. Para mas malaki yung ating makuha sa collection ng taxes, mas maraming negosyo, mas maraming magbabayad ng tax. Ganito lang kasimple yung ano yan mga kotsero. Kung isi-simplify ko yung solusyon, it's this. Palakihin yung ekonomiya. Paano palalakihin yung ekonomiya? Magdadagdag ka ng mga negosyo. Pag nagpasok ka ng mga negosyo, magkakaroon ng empleyado. Yung mga empleyado, mga konsyero, magbabayad yun ng tax. Automatic yun withholding tax. So, mas lalaki ngayon ng iyong government revenues. Hindi lang yun. Yung kumpanya, magbabayad din siya ng tax. So, mas nadami din yung revenues. Siyempre, kapag ang taong bayan may pera, mas mataas ang spending power. Mas malakas ang spending power. May pera ka so mas may kakayahan kang bumili. Kada bili mo, may VAT. So, ganun ho yung in an ideal situation, ganun ho dapat. Tapos dapat walang corruption, tapos lahat nagbabayad ng kanilang taxes. But that is an ideal world. So, ano hong pwedeng gawin? Kapag tayo po, sa totoong mundo, kapag may budget deficit ka, wala ka ibang choice kundi umutang. Wala talaga. At ang gagawin mo is to do your best to the debt. Just siguraduhin mo na yung utang ay nababayaran ng tama. Sa panahon ni PBBM, mga konsyero, umutang siya ng 2 trilyong piso, more or less. Ito sa panahon ni BBM. Umutang siya ng 2 trilyong piso. Ngayon, magkano na po ang naibayad ni PBBM? 2023, it's around 1.4 trillion noong 2023. 2024, I'm not sure of the final numbers yet, pero it's around 1.8 to 2 trillion na nitong 2024. Abangan lang natin sa April kung ano yung actual kasi sa April pa yung reckoning niyan. Pero ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, yung utang na kinuha ni PBBM nababayaran niya. Di ba, baby girl? Yung utang na kinuha ni PBBM nababayaran niya. Ano ngayon ang problema? Bakit umaabot pa rin tayo ng 16 trillion? Two things. Number one, mga konsyero, yung ating dollar-denominated na mga utang. Yung ating po kasing dollar-denominated na utang, lumalaki po yan, depende sa lakas o paghihina ng piso. So, pag mahina ang piso, mas malaki yung dollar, yung palitan ng dollar, lalaki rin yung utang. Kasi malaki yung palitan Pag mas malakas ang piso, mas mahina ang dolyar, o di mas mababa ang utang. That's one. Another issue is this. Kasi ang sinasabi ng mga DDS, mga kotsero, si BBM daw ay umutang ng 16 trillion. Di ba, baby girl? Si BBM daw ang umutang ng 16 trillion. Yun ang sinasabi ng DDS. Under Marcos administration daw, lumaki ang ating utang to 16 trillion pesos. Teka lang. Sinungaling kayong mga DDS kayo. At ito yung bagay na hindi sinabi ni Ted Pailon na sana sinabi niya. Pero syempre, what can we do? Intellectually dishonest Ano ba ang nangyari? Ito, nung panahon ni Digong, umutang siya ng 7.7 trillion. Actually, total nga niyan, 8.6 trillion pa tutuusin. Sa kanyang last year, sa kanyang huling mga taon sa opisina, April 2020, ang total ng inutang niya ay 8.6 trillion pesos. Di ba, baby girl? Ito yung intellectual dishonesty dyan Parang ganito yan, mga kakotsero. Halimbawa, naging co-maker kayo ng isang utang. Usually sa mga negosyo, uso yung mga co-maker na yan So, imagine ganito yung nangyari. Umutang kayo ng iyong business partner, let's say mga 2 million. All of a sudden, iniwanan ka ng business partner mo, nagtago, puntang Amerika. Sino ngayon nakahabulin ng bangko? Di ba kayo? Yung naiwan. Kasi co-maker ka. In the absence of the other debtor, ikaw ang hahabulin. Ganun yung nangyari dito kay PBBM. Umutang ng umutang, etong si Digonggong, umabot ng 8.6 trillion pesos ang utang, di ba, baby girl? Tapos, tinakbuhan niya yung kanyang utang. Ito yung nangyari doon. Ngayon, si PBBM is left with the debt of the past, ilang presidente? 6 presidents. And the massive debt of the incumbent. Imagine, mga kotsero, yung inutang ni Digong sa 2 taon lang ay katumbas ng inutang ng 5 o 6 na presidente. Simula kay Cory Aquino. Kaya wag ho kayo papayag na kayo ay maging guarantor o maging co-maker. Kapag tumakbo yung principal na umutang, kayo ang hahabulin. Ganon yon, baby girl. Wala tayong magagawa. Andyan na yan. Si PBBM ngayon ang may responsibilidad doon sa kabalbalang kalokohan ni Digong. Pero ito magandang tanong kasi dyan Ito kasi, baby girl, ang magandang tanong, baby girl. Ano nangyari doon sa 7.7, 8.6 trillion? I can say with a measure of confidence of
ako 100%. Na ang pandemic response, kasi ito ang palusot kasi ng mga DDMs ganito. Ginamit sa pandemic, ano ka ba? Kayong mga nag-aakusa, baka magulat kayo pag nalaman nyo na wala pang 1 trilyon ang ginastos ni Digonggong sa pandemic response. If I'm not mistaken, it's around 600 to almost 700 billion pesos. Billion lang. Nasaan ngayon yung natitirang 7 trillion? Wala hong full accounting na naganap. Oo, hindi pa ho natin alam kung saan napunta yung utang na yan. Although may nabasa ako isang article, hindi ko lang mahanap na kung saan. Umutang lang daw kasi ang Pilipinas para sa budget niya ng 2021 or 2022. So, usually mga kotsero, pag ang national budget po ng Pilipinas ay nasa 5 trillion noong panahon ni Digong. 4 to 5 trillion kadalasan. Ngayon mga kotsero, ang tanong, 7 trillion minus 4 trillion. O maging ano na tayo, mabait na tayo. Gawin natin 5 trillion para mas madali. 7 trillion minus 5 trillion. May matitira kang 2 trillion pesos. 2 trillion. Diba, baby girl? Ang tanong, nasaan napunta yung 2 trilyong piso? Kaya natatawa ho ako dito kay Ted Pailon. Pinapalabas niya na parang atraso pa ni PBBM kung bakit napakalaki ng utang ng Pilipinas. Buuin mo kasi yung kwento. Alam ko mga kutsero, alam nyo kasi itong si Ted Pailon, binuboost siya ngayon ng mga DDS eh. Yung mga videos niya, sinishare ng mga DDS eh. Kaya lahat ng content niya, laging pabatigos kasi alam niya, napipick upin ito ng mga DDS at ikakalat. Okay. Ayan po, mga kababayan, mga ka-explore, ano? Mahirap po talaga magtiwala sa mga angkor. Oo, mga angkor na kagaya po nitong si Ted Pailon, ano? Imbes kasi na magbalita, balitang may bahid ng paninira at politika. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood.